Si Ginoong Michael Saylor, ang executive chairman po ng MicroStrategy, ay isang matibay na taga-suporta po ni Bitcoin. Sa kanyang pananaw, ito po ang pinakamahusay na long-term investment sa ating panahon at tinawag po niya itong ultimate hedge laban po sa inflation. At sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kanyang pananaw, ang estratehiya po ng MicroStrategy sa paggamit ng Bitcoin at ang epekto po nito hindi lamang po sa global market kundi pati na rin para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisahan po natin kung bakit naniniwala itong si Ginoong Michael Saylor na si Bitcoin ay isang long-term investment. Yan, paano nga ba ito nagiging hedge laban sa inflation? Ayon po kay Ginoong Michael Saylor, si Bitcoin po ay isang store of value na hindi po naaapektuhan ng inflation. Hindi po tulad ng fiat currencies tulad po ng mga dollar at piso. Kaya ang supply po ni Bitcoin ay limitado po sa 21 million lamang. Kung saan ay ito po yung nagpapataas ng kanyang halaga sa paglipas ng panahon habang dumarami po ang demand. Kaya sa panahon natin ngayon, kung saan patuloy po na tumataas ang presyo ng mga bilihin at bumababa ang purchasing power ng pera, si Bitcoin naman ay nagiging isang alternatibo para sa long-term wealth preservation. Ngayon ay ano po ang strategy ng MicroStrategy? Yan, sa ilalim po ng pamumuno ni Ginoong Saylor, ang MicroStrategy ang pinakamalaking corporate holder ng Bitcoin, kung saan ay meron na po silang 402,100 na Bitcoin. Ang kanilang dollar cost averaging strategy ay simpleng paraan ng tuloy-tuloy na pagbili kay Bitcoin sa bawat quarter gamit ang kanilang spare capital. Ayon po kay Ginoong Saylor, ang susi sa matagumpay na pag-invest ay hindi ang pagiging eksperto sa technicals ni Bitcoin, kundi ang simpleng pananatili sa investment sa mahabang panahon, or sa madaling salita ay yung kanilang paniniwala or pinaka-strategy dito ay ang pag long-term hold. Yan, pang matagalang pag-hold kay Bitcoin. Ngayon ay bakit nga ba mahalaga ang long-term horizon? Yan, or ang pag-hold dito kay Bitcoin. Yan, pinapayuhan po ni Ginoong Saylor ang mga investor na mag-focus na lang sa long-term hold. Particular po sa 4 hanggang 10 taon. Ayon po sa kanya, ang short-term volatility ni Bitcoin ay hindi dapat maging hadlang para makita ang tunay na potensyal nito. Ang presyo po nito ay inaasahang patuloy na tataas sa pagdaan ng panahon, kaya't ang pag-hold po ng Bitcoin ay nagbibigay ng mas mataas na tsansa ng kita kaysa sa ibang mga traditional na investments tulad po ng ginto o real estate. Ngayon ay ano naman po ang naging epekto ng Bitcoin kay MicroStrategy? Yan, sa kasalukuyan ay ang Bitcoin holdings po ni MicroStrategy ay nagkakahalaga na po ng $40.12 billion mula po sa original na acquisition cost nito na $23.48 billion. Ang unrealized profit po nila ay nasa $16.64 billion kung saan ay nagpapakita ng halos 71% na gain. Ang ganito po laki ng kita ay naging dahilan kung bakit patuloy na tumataas ang shareholder value ng kumpanya at naging inspirasyon po ito sa ibang kumpanya at institutional investors na tularan ang kanilang estratehiya. Ngayon ay paano naman po nakaapekto itong si Bitcoin sa presyo ng MicroStrategy stocks? Yan, ang stock price po ng MicroStrategy or MSTR ay malapit na po na sumusunod sa galaw ng presyo ni Bitcoin. Yan, parang nagko-correlate, may correlation po sila. Halimbawa, habang si Bitcoin ay pumalo po sa presyong $100,000, tumaas din po ang stock ni MicroStrategy ng 8% sa loob lamang ng isang araw. Ang ganitong koneksyon ay nagdadala po ng malaking interes mula sa mga hedge funds at iba pang mga institutional investors, kung saan ay nagiging dahilan para mas tumas ang liquidity at confidence sa market. Ngayon ay ano naman po ang kahulugan nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni Bitcoin?
Yan. Para sa atin bilang mga Pinoy trader o investor, ang pananaw po ni Ginoong Sailor ay nagbibigay po ng bagong perspektibo sa kung paano tingnan itong si Bitcoin, hindi lamang bilang isang speculative na asset, kundi bilang isang long-term na investment. Sa halip po na mag-focus sa short-term trading, ang paggamit po ng strategy na dollar cost averaging ay maaring makatulong po sa pagbuo ng mas sustainable na crypto portfolio. Maliban dito ay sa isang bansa tulad po ng Pilipinas na madalas makaranas po ng inflation, si Bitcoin ay maaari ring maging alternatibong paraan para mapanatili ang halaga ng ating yaman. Hindi lamang po ito nagiging tool para sa investment, kundi isang hedge laban po sa pabago-bagong ekonomiya. At syempre, mahalaga rin ang tamang edukasyon bago po tayo mag-invest. Ang simpleng pagbili at pag-hold ng Bitcoin ay mukhang madaling gawin, pero nangangailangan po talaga ito ng malinaw na diskarte at maingat na pagsusuri sa mga pinansyal na kakayahan ng bawat isa. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Naniniwala po ako na ang pananaw ni Ginoong Michael Saylor ay makabuluhan, lalo na sa panahon kung kailan ang teknolohiya at ekonomiya ay patuloy po na nagbabago. Si Bitcoin bilang isang long-term investment ay nagbibigay po ng kakaibang oportunidad para sa mga Pinoy na makijoin or makilahok sa global financial system. Subalit mahalaga pong tandaan na ang tagumpay sa crypto ay nakasalalay po sa tamang diskarte, sapat na kaalaman at disiplina. Sa kabuuan, kung ikaw po ay isang Pinoy crypto trader, ngayon na ang tamang panahon para mas pag-aralan pa natin ang potensyal ni Bitcoin bilang isang long-term investment. Maging maingat po sa ating diskarte at huwag po tayo magmadali. Ang prinsipyo na buy and hold ay hindi nangangahulugang walang panganib o risk. Pero sa tamang oras at tiyaga, maaari po itong magdala ng mas malaking kita sa hinaharap. Kaya tandaan po natin ang payo ng Ginoong Michael Saylor. Hindi mo kailangang maging eksperto kay Bitcoin. Ang kailangan mo lang ay maniwala sa potensyal nito at maglaan ng sapat na oras para makita ang resulta. Kaya ganyan po ang katindi ang payo ni Ginoong Michael Saylor. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.